Okay. Di ba? Hello. Mas ka pugit. Hello. Hello. Hello, son. Hello. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi.
mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay manay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa Ginoon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos. Amen. Maganda po may mga awit. Maganda. Pero merong mas maganda. At tatawagin ko na po siya, ang ating tagapagsalita, si Pastor Salde Paredes. Maraming salamat po. Nagulat ako, mas maganda. Okay, hindi. Salamat po at sa pagpapala na muli ay makapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? At salamat sa Panginoon at ngayon po ay alam nyo, ngayon lang ho ako talaga nakapag na yung sa isang ganito invitation na maghapon. Ano ho? Minsan pagkakaano ko talagang uwi ka agad eh. Totoo po 'yun, ano. And then pero salamat po, I enjoy yung fellowship po dito, yung inyong service. Na-enjoy ko po. Salamat po, purihin ng Panginoon. At salamat sa kanyang kabutihan at sa ating lahat. Ano ho, at ngayon po ay salamat sa Panginoon sa kanyang pangungusap kanina. And actually, habang inihahanda po yung mensaheng yon, ay nagdadalawang isip ako. Sabi ko, ito ba talaga Panginoon? At yan po. So, hanggang sa isettle ng Panginoon ang aking puso, na iyon na nga. And then, hindi ko alam na gagamitin pala ng Panginoon. At purihin ng Panginoon, ang lahat ng bagay sa Panginoon. At siya ang umaabot sa atin. Siya ang tumutugon sa ating mga spiritual needs. Siya ang Panginoon talaga po ang lahat ng bagay. We are just an instrument para sa kanyang kaluwalhatian at kapurihan ng Panginoon. At Matthew chapter 13 para po sa ating pag-aaral. At salamat po sa testimony kanina. At na pag-unawa ko na itong ating kapatid na lingkod ng ating gobyerno, sundalo ng ating gobyerno at sundalo rin ng Panginoon ay 48 years old na rin, At tapos sabi nung isa rito, 48 years old na rin, So, ayan, hindi ko na dudugtungan. Okay, so hindi ho, kasi ako po 48 years old na rin. Sabi ko, kaya pala medyo nauubusan na rin tong isang ito. So, yan po. At Matthew chapter 13,
para po sa ating pag-aaral. Tumayo po tayong lahat. And then isa pong biyaya ng Panginoon na muli ay masaya tayo na nag-aaral po ng salita ng Panginoon. Ano, ito po'y itong salita ng Panginoon ay babaonin natin for the whole week. Ano ha? Sa mga pakikipagbaka ng buhay natin, sa labas, sa trabaho, sa business, everything. Ano? And then, kaya sa puso po natin ang bagay na ito. Matthew 13, reading verse 44. Ang sabi po, again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field, in which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. So, pag-uusapan po natin ngayon, our hidden treasure. So, ito po yung sinabi dyan na the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field. So, let us pray. Lord, thank you po sa pagkakataong ito na makapag-aral po ng iyong salita. Thank you, Panginoon, sa salita mo na nagiging kalakasan naming lahat. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan. Kayo po ang aming itinataas ngayon. Purihin ang iyong pangalan. Mangusap po kayo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Kailangan ka namin. Kailangan namin ng salita mo, Panginoon. Lord, ilapit mo po kami sa iyo. Tulungan mo kaming isuko ang lahat ng mga bagay, talikuran ng mga bagay na hindi naman nakakatulong sa amin, sa aming espiritual. Tulungan mo kami, Panginoon, na isuko pa ang aming mga kasalanan and to fully dedicate our life, Panginoon, sa iyo ngayong pong hapon. Marami pong salamat sa iyong pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen. You may now take your seat. Salamat po. At okay, so sa buhay natin, mga minamahal, alam po natin na that material blessing ay or the spiritual blessing is far more important than material blessings. Alam po natin yan. At isang prinsipyo po na sapagkat yan po lahat ng mga bagay sa mundong ito na ating ginagalawan, ito po sabi nga po ng banal na kasulatan, lahat ng ito ay lilipas, lahat ng bagay ay mapupugnaw. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Now, sa ganong bagay, mga kapatid, ay pag-usapan natin itong hidden treasure na kung saan ay nais nating maunawaan, ano ba talaga itong hidden treasure na ito? Ang kwento, mga minamahal, ay merong isang lalaki, merong isang tao na namamasyal sa field na hindi naman kanyang pag-aari. Okay, di ba? Ito yung mga walang bakod no? Hindi ba ito yung mga field parang na walang bakuran, tama ba? Yun yun. Mga, di ba sa mga probinsya naman ganyan din Okay, may mga field diyan, mga lugar, lupain, kumbaga, na wala namang bakod kaya kung sino man ang pumunta, dumaan, okay lang. Ganon po ang eksena rito. Okay? So, naglalakad yung lalaki at sa field na pag-aari ng iba. So, habang siya naglalakad na ganon, nakakita ng kayamanan. Nung nakakita siya ng kayamanan, syempre, hindi niya sinabi na, wow, kayamanan, akin na to. Hindi pwede. Hindi niya pwede angkinin yun. Bakit? Hindi naman kanya yung field Tama po ba yun? Hindi kanya yung field. Kaya pati yung kayamanan na nakita niya, hindi niya pwedeng kuhanin at angkinin. Kahit na siya na lang ang nakakakita at siya na lang ang nakakaalam, hindi pa rin niya pwedeng kuhanin. Bakit? Hindi kanya yun So, ang ginawa niya ngayon, itinago niya ngayon. Nung itago niya ngayon, ay, ang sabi ng banal na kasulatan ay, ang sabi ng banal na kasulatan, ipinagbili niya, and for joy thereof, goeth and selleth all that he hath. Yumaon siya, and then pagkatapos ay ipinagbili niya ang lahat ng kanyang mga pag-aari. Lahat ng ari-arian niya. Maaring merong maliit na lupain, maaring merong siyang bahay, maaring meron siyang ubasan, maaring meron siyang kung ano-ano.
At ang ginawa niya, nung mapagsama-sama niya ang lahat ng kanyang salapi, pumunta siya doon mismo sa may-ari ng lupain. Hindi naman alam ng may-ari ng lupain yung patungkol sa kayamanan. Hindi alam eh. Kasi siya nga lang nakakaalam. And then pagkatapos, binili niya yung lupain na yon. Okay? Binili niya at pumayag yung may-ari. And then, ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi po ng banal na kasulatan ay, when a man had found, he hid it, and for joy. Natuwa siya, and sell it all that he had, and buy it that field. Of course, alam natin, tinapos na ng Panginoon yung story doon, yung parable doon, at it means mga minamahal, nagawa at nakuha noong lalaki, nabayaran niya, nabili niya yung field. O nabili niya yung field. Kasi tapos na yung kagad yung story, ibig sabihin nangyari yung kanyang ninanais, nasa puso niya. And mga minamahal, doon po sa interpretation ng ganito, ay marami po marami ang mga nagsasabi. Una, that this hidden treasure, mga minamahal, ay walang iba na tinatawag na walang iba kundi si Kristo. Yun ang kanyang pinaka-priceless blessing sa part natin. Okay? So nakita niya yung kayamanan. Siyempre, hindi naman po mga minamahal, yung kayamanan na kanyang nakita, ako po'y naniniwala doon sa story, mas mahalaga yung kayamanan na yon kaysa doon mismo sa field. Tama po ba? Mas mahalaga yon. Mas iba ang value. Mas mahalaga, mas iba ang value sapagkat ang purpose lang naman ng kanyang pagbili ng kayamanan ay hindi naman yung field kundi yung treasure, yung hidden treasure na kanyang nasumpungan. And mga minamahal, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, ano ang pinaka tinatawag natin na priceless blessing na po pwedeng magkaroon ang isang Kristiyano sa panahon natin ngayon? For me, it is the Lord Jesus Christ. Ewan ko po sa inyo. For me, it is the Lord Jesus Christ na kung saan siya yung tinatawag nating priceless blessing na po pwedeng makamit ng bawat isa sa atin. The Lord Jesus Christ. Kaya po ang sabi po sa atin, mga minamahal, hindi ba ninyo napapansin that Christ is the center of everything na ginagawa natin sa lupang ito? At nabanggit na kapatid na 1983 nung siya'y maligtas. And then, yun na po yun. Lahat ng bagay ay umikot na ang kanyang buhay sa Panginoong Hesukristo. Bagamat there are times ng pagtalikod, there are times ng paglayo sa Panginoon, pero hindi pa rin maikakaila yung tinatawag nating katotohanan na meron talagang Kristo na gumagawa sa buhay natin at wala nang iba na pwedeng mas maging mahalaga pa kundi ang Panginoon. Jesus Christ is our priceless blessing na meron tayo. And tingnan niyo mga kapatid, hindi naman niya hinanap ang Panginoon yung hidden treasure. Makita ninyo yung parable. Ang sabi roon is like the treasure hid in a field that which when a man had found. Ibig sabihin mga kapatid, accidentally nasumpungan niya, nakita niya nakita niya yung hidden treasure. Hindi niya kusang hinanap, nasumpungan niya lang, napamulagat siya at merong ganoong kayamanan. And mga minamahal, walang sino mang naghanap sa Diyos. Walang sino mang naghanap sa Panginoon. Hindi natin hinanap ang Panginoon. Bagkus, actually, ang banal na kasulatan na nagsabi, ang Panginoong Hesukristo ang humanap sa atin. Nasumpungan kanya, kinatagpo ka ng Panginoon, gumamit lang ang Panginoon ng iba't ibang kaparaanan o ng tao o ng halimbawa ng gospel track o ng radio program or television program para abutin ka. And it is actually the Lord Jesus Christ na gumagawa sa iyong buhay. Yun ang ibig sabihin. Na kung saan mga minamahal sa ating lahat, Jesus Christ sa akin, sa inyo, ang Panginoong Hesukristo, ang priceless blessing,
Siya yung tinatawag na hidden treasure na kung saan ay kailangan nating patuloy na masumpungan. At yan ang kung tatanungin natin mga kapatid, si Apostle Paul. Si Apostle Paul, mga minamahal, doon in the book of Philippians chapter 3. Okay? Sa Philippians chapter 3, mga minamahal, si Apostle Paul ay isang Hudyo siya, isa siyang Hudyo, siya po ay isang Pariseyo, leader ng kinikilala sa Judaism, ang religion ng mga Jewish people. And then, pero pagkatapos mga minamahal, yung kanyang posisyon at yung tinatawag nating fame na mayroon si Apostle Paul, anong sabi niya rito sa Philippians chapter 3, verse 7? But what things were gained to me, anumang bagay yung mga pakinabang sa atin, those I counted loss for Christ. Ibinilang kong ito'y kalugihan dahil kay Kristo. Yet doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. Isipin na lang ninyo mga kapatid, ay, sabi ni Paul, nakaranas ako na mawala ng lahat ng bagay, even his family, even yung kanyang posisyon sa Judaism, even yung kanyang respect mula doon sa religion ng mga ng Judaism at maging sa mga Pariseo, naandun ang pagkilala. And mapapansin natin, nung siya po ay tinutugis niya ang mga Kristiyano, meron siyang letter mula po doon sa high priest para tugisin ang mga Kristiyano. Kilala ditong si Apostle Paul. Yung kanyang posisyon na yon, ang sabi niya, I count all things. Okay? I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and to count them but dung. Yung lahat ng bagay na meron si Apostle Paul, itinuring niya itong dumi lamang. Anong purpose? Anong purpose ayon sa talata? That I may win Christ. You see mga minamahal, yung priceless blessings, sapagkat priceless blessings sa part natin, sa buhay natin, sapagkat si Kristo ang ating tagapagligtas. He died on the cross to pay the penalty of our sins. Namatay si Kristo sa krus para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Siya yung dahilan kung bakit kung ano tayo ngayon, ay kaiba na noong tayo ay masumpungan ng Panginoon. Tama po ba? Oo. Iba na tayo ngayon, kumbaga, yung ginawa ng Panginoon sa atin. Siya yung tagapagligtas ng kaluluwa natin, ng buhay natin. Siya yung priceless blessing sapagkat siya yung tagapagligtas at siya rin ang nag-ayos ng buhay ng bawat isa sa atin. Bakit? Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Nandoon ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Jesus Christ is our priceless blessing sapagkat hindi lamang siya ang Savior. Siya yung, kumbaga, siya yung humango sa atin sa pagiging makasalanan, marumi. Marumi at walang, kumbaga, sa mundong ito ay alam natin kung ano ang kalalagayan natin sa harapan ng mga tao at ng makasalanan at patuloy na gumagawa ng kasalanan. Pero salamat sa Panginoon, kay Kristo, tayong mga tao ay mga mahalaga para kay Kristo. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya kumbaga sa atin mga kapatid, He is our priceless blessing sapagkat siya ang ating Savior, siya ang ating mediator, siya ang lahat ng bagay sa buhay natin bilang mga tao. Kaya salamat sa Panginoon. And alam nyo mga minamahal, yung buhay natin, makita natin na kaiba, habang tumatagal, binabago ng Panginoon. Ako po nung masumpungan ng Panginoon, ako po ay walang direksyon ng buhay. 19 years old ako. 19 years old. Kaya mas mapalad ang mga batang ito na tumanggap sa Panginoon ng minsan elementary pa lang, wala pang 10 years old, mas mapalad kayo. Kasi 19 years old na eh. Ako. Bagamat sa iba, mas bata yung 19 years old.
Tama po ba? Pero si Kristo ang lahat. Christ is the priceless blessing na meron po tayo. Walang katulad. Alam niyo kung bakit? Maraming tao in the book of John, marami ang tumanggi sa Panginoon eh. In John chapter 1, reading verse 11. Do you know that? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay, in John chapter 1, makita natin siya po'y naparito sa sariling kanya. Pero ang banal na kasulatan na nagsabi po, naparito siya sa sariling kanya, sa mundong ito na nilikha ng Panginoon, pero ang masakit po, hindi siya tinanggap ng sariling kanya. He came unto his own and his own received him not. Pero salamat sa Panginoon, isang araw, kinatagpo tayo ng Diyos. Binuksan ng Panginoon ang ating puso. Yan ang ibig sabihin. At sa madaling sabi, that Jesus Christ, kung tatanungin natin, sabi ni Paul, I count all things but dung. Itinuring niyang kalugihan ng lahat, dumi ang lahat ng bagay that I may win Christ. Kung titingnan natin at tatanungin natin si Peter, in 1 Peter chapter 2, ang sinasabi na mga kapatid ni Peter, siya po ay precious. Siya po ay walang katulad ang halaga ng Panginoon. Si Jesus Christ, ang Panginoong Hesukristo ay, ang sabi po dyan, ay, He is precious. Ang sabi po at 1 Peter chapter 2 reading verse 4, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men. Tinanggihan ng mga tao. Okay? Tinanggihan ng mga tao, but chosen of God and precious. Precious. Sabi natin kanina, si Kristo naparito dito sa sariling kanya na nilikha ng Panginoon, pero hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Pero salamat sa Panginoon, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Si Kristo, mga minamahal, ang Panginoon. Kay Peter, Jesus Christ is precious. Alam niyo mga kapatid, para sa maraming tao, walang kwenta ang Panginoon. Para sa kanila, walang kwenta. Minsan ipinapangaral mong ebanghelyo, minsan tatalikod yan. Para sa marami, walang kwenta si Kristo. Pero salamat sa Panginoon mga minamahal. Para sa akin, siya po ay priceless, siya po ay precious. Siyang pinakamahalaga sa bagay sa buhay natin ito. Bakit? Because not only because He is our Savior, He is our mediator, He is our creator. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, including you and me. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. So makita natin mga kapatid, that Jesus Christ is the priceless blessing. Walang sing halaga na po pwede tayong itapat sa Panginoon. Siya yung walang sapat na salapi na po pwede kang itapat para sa Panginoong Hesukristo. Kaya makikita natin mga kapatid yung katotohanan ng salita ng Diyos. We have found Christ as our priceless blessing. Kaya hindi naman mga kapatid, we have found Christ as our sufficiency. Alam nyo, pag sinabi nating sufficiency, ito yung sa Tagalog kasapatan. Nilikha tayo ng Panginoon na may kulang sa buhay natin. Tama po ba? Nilikha tayo ng Diyos na may kulang. Tayong lahat. Hindi tayo nilikha ng Panginoon na walang kakulang, na kumpleto na. And ang banal na kasulatan ay nagturo mga kapatid na ang kasapatan natin ay walang iba kundi si Kristo. Siya po ang lahat ng bagay na makikita natin. And ang Panginoon, ang Diyos lamang mga kapatid, ang tinatawag na self-sufficient. Pag sinabi nating self-sufficient, that God is self-sufficient,
Wala siyang pangangailangan sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin ng self-sufficient, wala siyang pangangailangan sa kanyang sarili na hindi kayang i-provide ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang kalikasan. Yun ang ibig sabihin ng self-sufficient. Ibig sabihin, lahat ng bagay siya bilang Panginoon. Wala siyang anumang kakailanganin bilang Diyos na hindi niya kayang isupply. Yun ang ibig sabihin. Pero tayong mga tao, hindi. Tama po ba? Hindi tayo self-sufficient. Kaya nga mga minamahal, bago likhain ng Panginoon ang tao, nilikha na muna ng Panginoon nilikha muna ng Panginoon ang liwanag, nilikha muna ng Panginoon ang tubig at saka ang firmament, nilikha ng Panginoon ang mga plant life, nilikha ng Panginoon ang sun, moon, and stars, and then ang ikalima ay nilikha ng Panginoon ang fish and fowl, yung mga ibon at mga isda, ka-anim na araw ay nilikha ng Panginoon ang mga animals, and then pagkatapos pati ang tao, huli na ang tao. Hindi tayo self-sufficient creature. We are dependent upon God. Anuman kapatid, mayroong sa buhay natin, may vacuum sa buhay natin. Kaya tingnan nyo, hindi pa kayo nagtataka na kahit na anong gawin yung taong nagtatry, narinig natin ang testimony ni Brother Derry. Sinusubukan niyang, iniisip niya mabuha na, naggawin ng sa secular. Pero hindi niya magawa, Hindi niya magawa. Hindi tayo, kumbaga, nilikha tayo ng Panginoon na merong vacuum sa puso mo. Bukod sa yung mga physical needs natin, hangin, kailangan natin, ang pagkain, kailangan natin, yung lupang ito na tinutuntungan natin, kailangan natin yan. Amen po ba? Oo. Maraming tayong mga tao yung mapagkailangan. But mga minamahal, lahat ng kailangan natin, ipinoprovide ng Panginoon. Kahit hindi natin hingin. Hindi natin hiningi yung kaligtasan eh. Tama po ba yun? Kusang may ginamit ang Diyos, kusang ang Diyos ang umabot sa atin, at may ginamit ang Panginoon para abutin tayo, at doon lang natin na-realize na talagang kailangan natin siya bilang tagapagligtas. Hindi tayo self-sufficient. We are dependent upon God sa buhay natin, mga kapatid. Mula pa sa tiyan, doon sa first stage ng isang tao ay nandoon sa sinapupunan ng kanyang ina, meron na siyang needs. Kailangan sa first stage, kailangan ng womb para ma-develop yung physical body ng isang first stage na namumuong fetus. Kailangan yon. Hanggang sa ilabas, hanggang sa tumanda, may pangangailangan ng tao. And mga minamahal, doon sa pangangailangan natin yan, we found everything that our sufficiency ay nasa Panginoon lamang. Yung maraming tao, mga kapatid, they tried na hanapin yung kanilang kakulangan sa maraming bagay. Sa kaibigan, basta't maraming kaibigan, masaya na. Pero after nang mawala na ang kaibigan, balik na uli sa dati. Tama ba? After ng pleasure, after ng saglit na pagsasaya, akala nila yun ang kaya hinahanap nila ang kasapatan nila sa bisyo, sa pleasure. Maraming tao hinahanap ang kanilang buhay, kasiyahan, sa mga bagay ng mundong ito. But that is temporal, pansamantala lamang. Sa kabila noon, lilipas ang maraming bagay. Kaya merong mga nagda-drug abuse. They tried na bigyan ng solusyon ang kanilang problema sa pamagitan ng mga drugs, everything. Pero after that, mas lalong lumaki problema nila. Bakit? Masakit ang ulo. Masakit ang ulo, maraming nagawang problema, wala pang pera. Bakit? Sapagkat mali ang kanilang sinasabi, yung source ng kanilang mga blessing o ng pangangailangan. Alam nyo, mga minamahal sa Panginoon, for us, si Kristo ang lahat ng bagay, ang Panginoon na nag-provide.
ng lahat ng bagay na meron po tayo. Kaya isang kamangmangan, mga minamahal sa Panginoon, na mabuhay ang isang tao without Jesus Christ in his heart. Isang kamangmangan sa buhay ng isang tao na mabuhay siya na hindi niya nire-recognize ang Panginoon. Kinikilala. Our sufficiency is the Lord Jesus Christ. He is our hidden treasure. He is our hidden treasure. Ang sabi po natin, God is the only self-sufficient. Ang sabi po mga kapatid, makita po natin ang talatang yan sa 2 Corinthians chapter 3, reading verse 5. Ang sabi po ay, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Ang ating kasapatan ay nasa Panginoon. Mga minamahal, kaya ang sabi nga po ng banal na kasulatan, mapalad ang mga nauuhaw sapagkat sila'y bubusugin. Amen? Nauuhaw ka ba sa salita ng Diyos? Bubusugin ka ng Panginoon. Mapalad mga kapatid ang mga nananangis. Basahin po natin in Matthew chapter 5. Blessed are the poor in spirit. Mapalad ang mga dukha sa espiritu, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn. Mapalad ang mga nananangis, for they shall be comforted, sapagkat sila po ay aaliwin ng Panginoon. Blessed are the meek. Mapalad daw ang mga maamo, for they shall inherit the earth, sapagkat siya, mga minamahal, ay magmamana ng lupa. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye that when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Maraming blessed. You know, mga minamahal, meron po akong nakita rito. Ang sabi nga po mga kapatid ay, we are dependent upon Christ. We found Christ as our sufficiency, at dahil doon we are dependent upon Christ, sapagkat hindi naman tayo self-sufficient. Sa mga baker, Christ is the living bread of life. Amen po ba? Sa architect, Jesus Christ is the chief cornerstone, ayon sa 1 Peter chapter 2 verse 6. Sa mga astronomer, Jesus Christ is the Son of righteousness. Sa artist, Jesus is altogether lovely. Sa banker, Jesus Christ is the hidden treasure. Sa builder, Jesus Christ is the sure foundation. Sa carpenter, Jesus Christ is the door. Sa mga doctors, Jesus Christ is great physician. Sa mga educator, Jesus Christ is the new and living way. Sa mga farmer, Jesus Christ is the sower and Lord of the harvest. Christ is everything sa buhay natin. Christ is everything sa ating lahat. He is the source of everything na kailangan natin. At ang Panginoon, mga minamahal, purihin ang Panginoon. Minsan, may mga panalangin ka, o minsan, may kailangan ka, pero hindi ka pa man nakakapanalangin, may katugunan na ang Panginoon. And the Lord Jesus Christ is willing
to provide sa lahat ng mga pangangailangan natin bilang mga tao. Amen? He sacrificed. The Lord sacrificed. God the Father sacrificed His Son for our needs. You see, ang Panginoon, sinakripisyo niya, ang Diyos Ama, sinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak para lamang sa ating pangangailangan. Alam nyo, kung ang Panginoon meron siyang matutugunan niya ang pangangailangan natin, masigit na hindi ang Panginoon ang solusyon, hindi si Jesus Christ, gagawin niya yon. Pero dahil sa wala nga sa ibabaw ng lupang ito, na po pwedeng tumugon sa pangangailangan natin, even His beloved Son, nasakripisyo para sa ating lahat. You see, kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Jesus Christ is our priceless blessing. He is our sufficiency. And because of that, we found Christ as our goal in life. Anong sabi doon sa parable? Nung makita niyong treasure, ibinalik niya kagad eh. Matalino tong taong ito. Yung parable. Hindi niya dala-dala, itinago niya, hindi niya dala-dala yung kayamanan pagkatapos pumunta siya sa may-ari ng lupa. Pwede ko bang bilhin yung lupa inyo? Kasi nakita ko tong kayamanan eh. Hindi niya ginawa yun. O hindi ba ga? Pwede bang bilhin ko yung lupa nyo? Kasi nakita ko doon. Abay, palagay ko hindi papahayag yung may-ari ng lupa eh. Aba, akin yan eh. Wala akong balak ipagbilihan. Hindi siya papayag. But you know, mga minamahal, mula nung makita niya yung hidden treasure, itinago niya ito at wala na siyang nasa isipan, mga kapatid. He selleth all that he had. Ako naniniwala ako, mga kapatid, ay doon sa kwento, maaring hindi isang deal lamang. Maaring 3, 4 na tao ang kanyang kinausap para doon sa mabili ang lahat ng pag-aari na meron siya. Pati yung bahay niya, yung kanyang matitirhan, ipinagbili niya na rin. Pastor, paano mo nalaman yan? Ang sabi ng Bible, He selleth all that he had. Eh kung yung sapatos niya pwedeng mabili, baka pinagbili niya rin eh. Tama po ba yun? He selleth all that he had. Pero alam nyo, yun ang nasa puso niya, yun ang kanyang goal. Makuha ko ang hidden treasure. Yun ang mga kapatid sa Panginoon. At yun ang kanyang ginawa, hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakamit yung hidden treasure ng legal. Kasi pwede naman niyang makuha ng illegal eh, ng hindi dumadaan sa may-ari, di ba? Wala naman nakakita eh. Pwede naman niyang, oy, ganda nito, okay ito, akin, mayaman, treasure talaga to. Pwede na siyang umuwi nun. Pero, siyempre, nandoon sa puso niya yung He selleth all that he had. Ang kanyang goal sa buhay niya, makuha yung treasure. Now, hindi yung treasure ang binayaran niya, mga minamahal. Ano ang binayaran niya? Hello? Tanungin ko po kayo. Ano ang binayaran? Ano ang binili nung lalaki sa parable? Yung field. Hindi yung treasure. Oo. Yung field. Ngayon, alam niyo mga kapatid, purihin ng Panginoon. Kung meron tayong dapat na maging goal sa buhay natin, kung paano katulad ng lalaking ito, hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakakamit yung hidden treasure. Alam niyo, ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa atin, nabanggit na natin si Apostle Paul kanina, may sinabi ang banal na kasulatan na, looking unto Jesus, the author and finisher
of our faith. Yung goal mo sa buhay. Nag-aaral ka, yes o, dapat may goal. Kasama sa pag-aaral mo, si Kristo. Nagtatrabaho, nagbi-business, everything. Dapat kasama si Jesus Christ sa iyong goal sa buhay. Dahil pwede mong gamitin ng trabaho, pag-aaral o anuman, na maluwalhati mo na ang goal mo ay si Kristo. Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Kaya ang sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Alam niyo mga kapatid, mas mapalad pa po tayo, maging ang mga pastors dito sa Manila. Ako, purihin ng Panginoon, bagamat minsan pumapalya, pero nakapaghuhulog pa rin ako sa SS. Oo. Purihin ng Panginoon, nakapaghuhulog pa rin ako sa PhilHealth. Kailangan yun eh. Tama po ba? Kahit pumapalya. Okay? Purihin ng Panginoon. May mga bagay tayo na madaling nakakamit natin, ano ha? Pero maraming pastor, maraming mga kapatid na mga manggagawa doon sa mga remote areas, ni wala ni anuman, but they keep on serving the Lord. It is not because of money. It is not because of fame. Kasi walang fame doon sa bundok, walang fame doon sa remote area, sa mga baryo-baryo na ano. Isa lang ang dahilan. Jesus Christ. Your pastor, napakatagal ko pong, your pastor, matagal na pong naglilingkod yan. The first time I met your pastor ay, Pastor Recto, 1997. Umattend ako ng soul winning clinic doon po sa San Pedro. Siya ang bus minister noong panahon na yon. Okay? Matagal na naglilingkod. Mga pastors na, mga lingkod ng Panginoon, mga manggagawa, na wala naman talaga, sweldo, wala naman talaga salaries, wala talagang ganun na ano. Kung ano yung blessing na dumating, that's all. Pero, bakit nagagawa nila na, bakit tumatagal? Bakit hindi nagbabago yung kanilang commitment sa Panginoon? Why? Because our hidden treasure, He is our goal in life. Wala nang hihigit pa sa Panginoong Hesukristo na masasabi nating siya ang dahilan. Bakit kinakailangan kong manatili sa church? Bakit kinakailangan kong magpakatatag sa Panginoon? Bakit kinakailangan kong mapagtagumpayan ang mga temptation na ito? Bakit kinakailangan kong isukong mga bagay at na mga bagay na nakakahadlang sa akin at sa Panginoon? It is because Jesus Christ ay napaka-importante sa buhay ko. Siya ang lahat sa buhay ko. Hindi kalugihan kapatid kahit na magsuko ka ng buhay sa Panginoon at ibigay mo ang buhay mo kay Kristo. Hindi po kalugihan. Bakit? Wala nang hihigit pa sa Panginoon kaysa sa mga earthly things sa lupang ito. Wala na po. He must be your goal in life. Kinikilala natin that everything galing sa Panginoon and He must be our goal in life. May mga bagay tayong, sabi po ni Mr. Henry Ford, 3 ways na ang tao po ay pwede niyang sirain ang kanyang buhay. 3 kaparaanan na pwedeng sirain ng tao ang kanyang buhay. Okay? Una, to give in to his lazy, slothful nature and do nothing. Pwedeng ibig sabihin, sisirain ng isang tao ang kanyang buhay, yung bang wala siyang ginagawa, yung magpakatamad na lang siya. Sa ganong bagay, nasisira niya ang buhay niya. Pangalawa, to give yourself to goal, okay, ibigay mo ang buhay mo doon sa goal mo, work hard, pagkatapos, ma-discover mo pala, at the end, that you gave yourself to the wrong goal in life. Ang ibig sabihin, ibinigay mo buhay mo, gumawa ka ng lahat talaga, you surrendered everything, you work hard, and then pagkatapos masumpungan mo in the end na,
Wala palang kwenta itong ginawa ko. After many years, ito ang napala ko. Wala palang kwenta yung goal mo sa buhay. Yan ang ikalawang paraan. Pwede mo rin namang masira ang buhay mo kung ikaw ay maging isang doubler and do nothing. Ibig sabihin, yung pabago-bago ka ng direksyon. Walang tamang direksyon, walang focus, walang lahat. Pabago-bago. Parang estudyante. 10 taon na sa college pero hindi pa natatapos. Bakit? Pabago-bago ng kurso eh. Sobra naman yan, Pastor, 10. O sige, 6. Merong ganun. Di ba? Hindi mapanatag eh. Ay doon, nasayang ang buhay niya. But you know, mga minamahal, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, yung buhay na ibinibigay natin, para sa marami sa unbeliever, itong ginagawa natin ito pag Sunday, pagsasayang ng panahon ito. Tama po ba ga? Oo. Para sa iba, sa mga unbeliever, itong ating mga ginagawang ito, walang kwenta. Yes, maaaring sa paningin ng unbeliever, walang kwenta. Pero hindi yun ang mahalaga eh. Nanay, lolo, lola, hindi po yun ang mahalaga. Yung paningin ng tao, yung tingin ng tao. Ang mahalaga, ano ba ang tingin ng Diyos? Amen? Ang tingin ng Diyos, kapatid, tama ang ginagawa mo. Ang tingin ng Diyos, nagsuko ka ng buhay kay Kristo, ibinigay mong buhay mo sa Panginoon, at merong mga nakakakilala sa Panginoon dahil sa iyong ministry sa Panginoon. Sa tingin mo parang minsan natutukso ka. Naiinip ka. Ito ano ba itong ginagawa ko? Parang walang resulta, parang walang kwenta. Kapatid, as long na iyan ay ginagawa mo for the glory of God at tama ang ministry na meron ka, i-reject mo anumang mga kaisipan na hindi ayon at tama sa harapan ng Diyos. Keep on trusting, keep on serving the Lord, keep on worshiping Him, keep on serving the Lord sa iyong buhay. Bakit? He is our goal in life. Wala na pong iba. At dahil doon, because He is our goal, at ang Panginoon naman po, ang sabi ng banal na kasulatan, we found Christ as our joy. Alam niyo mga kapatid, noong masumpungan niya yung treasure, tuwan-tuwa siya, hindi pa kanya yon. Tuwan-tuwa eh. And sell it all that he had. Pero nauna yung kagalakan. Nung makita niya yung treasure. Oo, tuwan-tuwa siya. Hindi pa nabibili yung lupa. Nagkaroon ng joy sa kanyang puso. Alam niyo mga kapatid, Jesus Christ is our joy. Sabi ng banal na kasulatan, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sa kabila ng may persecution, si Apostle Paul, itong book of Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sinulat ito ni Apostle Paul noong panahon na siya po ay nakakulong. Itong book of Philippians, isa sa tinatawag nating prison epistles. Ibig sabihin ng prison epistles, ito'y isinusulat niya habang siya'y nakakulong. Pero tingnan nyo, siya mismo nakaranas ng persecution, siya mismo nakulong dahil kay Kristo, pero ang payo niya sa mga mananampalataya sa Pilipos. Sabi niya, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Mga kapatid, si Kristo ang lahat ng bagay sa buhay natin. Karapat dapat lamang po. Sabi ni kapatid, pag nag-retire siya, maglilingkod siya sa Panginoon. Amen. Opo. Yun ang kanyang goal sa buhay. Yun ang kanyang commitment sa Panginoon.
Ako ang totoo niyan, alam ho ninyo. Nagtry akong kasi pangarap ko rin maging military man eh. Oo. Kaya ang ginawa ko, nag-security guard ako. Pastor, akala ko ba military man? Ba't security guard? Stepping stone yun. Oo, stepping stone yun. Habang ako'y nagsisecurity guard, sa Silahis Hotel, okay, nag-aaral ako ng criminology. Oo, ganyan po ginawa ko. Sabi ko, isang araw gusto kong maging military man. Pero alam niyo mga kapatid, nung naging strong na yung panawagan ng Panginoon sa akin, naging strong na, talagang hindi ko na maanuhan yung pangungusap ng Panginoon. Isinuko ko muna yung pag-aaral ko, yung criminology, naging theology. Magkatunog naman eh. Criminology, naging theology. Magkatunog eh, tama po ba? Kasi may logic di sa dulo eh. So magkatunog. Okay? Naging theology. Tapos ngayon, yung trabaho ko as security guard, noong ako'y nag-aaral ng first sem, panay ang bagsak ko sa klase. Kasi puyat pa rin eh. Diba? Walang focus, laging puyat. Natutulog ako sa upuan kung saan kami nagkaklase. Nagigising ako, nandoon na yung mga estudyante, nandoon na yung classmate ko, nandoon yung teacher ko. Doon pala ako nagigising. Kasi 11 to 7. Sabi ko, walang kwenta tong aking mga pinagagawa, sayang to. Hanggang sa i-give up ko na po yung aking trabaho. At nag-full time na ako sa church. Noong malaman ng tatay ko, na ako ay nag-aral ng Bible School at tumigil na ako sa pagtatrabaho, pinalayas ako ng tatay ko. Sabi niya, anak, lumayas ka rito, hindi kita kailangan. Kasi ako breadwinner sa amin eh. Ako po breadwinner. Lakas ng tip ko noon sa Silahis Hotel. Oo. Noong una, the security guard, bago pa lang ako. May aatras eh. Tapos yung pinalabas kong kotse, mag-aabot ng pera. 50 pesos, 100 pesos, 20 pesos. Oo. Sabi ko, nung una hindi ko tinanggap eh. Oo, kasi bago pa lang ako eh. Sabi nung classmate ko, tanggapin mo. Hindi ka naman nagnanakaw eh. Kaya pala itong mga ito, pag binigyan sila ng tip, sabi nung may kotse, hati kayo ha, itong kasama ko, parang military, ang husay magsuksok ng ang husay magsuksok ng tip. Sabi ba, alam kong pera yun eh. Pero okay lang yun kasi pera. Pero alam nyo, ganoon po ang naging ko. Hanggang sa isuko ko na ang lahat. Kung tatanungin mo ako, Pastor, nagsisisi ka ba? Hindi. Bakit? Tama ang desisyon ko. Itong values ng paglilingkod sa gobyerno, hindi ko sinisiraan yung sa gobyerno kasi may kanya-kanyang kalooban tayo eh. Tama po ba? Yung kanya-kanyang kalooban sa trabaho, everything, yun ang sa akin. Pero nais kong makita po, ninyo, yung aking desisyon, I realize, mas maganda yung desisyon ko maglingkod sa Panginoon sapagkat iyon ang kalooban ng Panginoon sa akin. Merong eternal values. Pwede ka naman maglingkod sa Panginoon habang nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, pwede yun. Kanya-kanyang kalooban tayo ng Panginoon eh. Yun ang sinasabi ko. Pero ang ibig sabihin mga minamahal, we have found Christ as our joy. Siya yung enjoyment natin. Dapat. Salamat sa Panginoon. Kayo at ako, pwedeng nakangiti kahit sa kabila ng may kahirapan. Amen?
kahit na walang financial, walang support, everything, pwede ka pa rin nakangiti na naglilingkod sa Panginoon. Temporary lang naman yung kawalan. After nang wala, meron namang kasunod na blessing. Hindi palaging wala ang buhay. Amen? Hindi palaging wala. And sometimes, mas madalas meron. Hindi nga lang sa gusto natin, kundi basta't meron, may kasapatan yung pangangailangan mo. Purihin ng Panginoon. Just keep on serving the Lord. We have found Christ. Amen? Nasa inyo siya, nasa aking puso. Siya ang dahilan kaya tayo nabubuhay sa lupang ito. Siya ang purpose ng buhay natin. Wala na iba. Siya ang purpose, siya ang dahilan. Everything, si Kristo. Kaya mga kapatid, don't give up. Kaya nga sabi ng Panginoon, who shall be able to separate us from the love of Christ? Kataasan ba? Kalawakan ba? Lahat ba? Kalaliman ba? Wala. Walang po pwede makapaghiwalay sa atin. Si Kristo, we have found Christ as our everything. Yun ang akin. And I know, ganoon din naman po sa inyo. Amen? Just keep on lang. Keep on. May problema? Keep on. Keep on. Keep on lang, mga kapatid. Keep on lang. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. May kalungkutan, may kawalan. Keep on serving the Lord. Lilipas din ang problema sa buhay. Bibigyan tayo ng Panginoon ng tagumpay. Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Let us pray. We have found Christ. Lord, kami po ay nagpapakumbaba. Kahit pala ibigay namin ang buhay namin ito, kahit pala isuko namin ang lahat, kahit pala may problema o anuman, Panginoon, walang po pwedeng humigit sa katotohanan na you are our everything. Ikaw ang higit sa lahat sa buhay namin. Lord, ngayon pong hapon, maaaring may mga kapatiran po dito na may mga problema, kabigatan. Lord, ikaw ang aming tagapagligtas at ikaw ang aming goal, ikaw ang aming kasapatan, ikaw ang aming priceless blessing, Panginoon. Sapat na po ito, Panginoon. Thank you po. Dahil sa kinatagpo mo kami, kinausap mo kami. I pray, Lord, kumilos lang po kayo sa kanila. Ikaw ang lahat sa buhay namin, Panginoon. Habang tayo po yung lahat ay nananalangin, it's time for us, mga minamahal, papurihan natin ng Diyos. Kinatagpo ka niya, pinagpala, iniligtas, at we have everything in Christ. Actually, ang sabi po ng banal na kasulatan, ye are complete in Christ. Mga kapatid sa Panginoon, hindi nangangahulugan na kay Kristo ka, Kristiyano ka na, hindi nangangahulugan, walang problema. Hindi ko mo naglilingkod ka, wala nang problema. Walang pangangailangan, walang kahirapan, meron pa rin. Pero ang biyaya ng Diyos, sa kabila ng may problema ka, naandyan ng Panginoon, tinutulungan ka niya. Mga kapatid, why not thank God and make a commitment to the Lord? Surrender your life to Him. Papurihan mo siya sa iyong buhay. Iwanan mo po ang dako mong kinatatayuan. And once again, lumapit ka sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, thank you po sa biyaya mo sa akin. Come on.